What's up, Fish Fam? Welcome back to our channel. Share ko lang yung pagpapakain ko guys ng Magna Daphnias dito sa ating pair ng discuss. So ayan, kitang-kita no ang ating kitikite kasi nga ay open yung ating culture sa labas kaya may mga lamok na nakakapasok pero okay lang yun. Dagdag live foods din yun guys. Ngayon, since madalas na nga ako magpapakain ng Daphnia dito sa ating mga isda sa bahay, naisip ko na gumawa ng challenge or test kung gaano nga ba kabilis magpadami ang mga Magna Daphnias. Tara, samahan niyo ako. Let's go! Alright, so ito yung ating 2.5 gallons na tank no, na kung saan tayo nag-alaga din ng Daphnia or naglagay lang few days ago. Hindi gaano pansin guys sa ating video pero madami na sila dyan. So ito naman yung isang tank natin. Ayan, so ito ang ating main culture sa labas ng ating backyard. So ito yung ating isa pang 5 gallons na tank, no? Di rin gaano pansinin guys ang mga Daphnia dyan, pero sa ilalim ay napakadami nun guys. Parang ewan, no? So ito yung mga una ko talagang ginawa. Nasa Wilkins na 5 Wilkins na nahati ko lang. So ayan, napaka-open yan guys. Kaya yung lamok ay nakakapasok din. So ito, mababasin niyo guys yung mga gumagalaw sa taas. Ayan ay yung mga Magna Daphnias. Ito pa. So ayan yung una nating mga culture. So habang dumadami ang ating mga isda ay dapat madami rin silang food source. So ito, to start with that, kumuha tayo guys ng old aquarium water. Ayan, dapat talaga guys ay ano na siya, hindi siya bagong tubig para at least mayroon na ring established na kahit paano dumi ng isda para mas mabilis magpadami ng ating mga Daphnia. So ito ay ating isasalin dito sa ating lumang 2.5 gallons na aquarium. Ayan. Alright, so guys, dito natin kukunin yung mga Daphnias na ilalagay natin sa bago nating setup for our Magna Daphnia culture. So ayan, ang unahin ko lang or pipiliin ko lang ay yung mga breeder size na o na mga Daphnia. So yung mga malaki na gumagalaw dyan, yan ay ating kukunin. So the way na gagawin ko siya para hindi masama yung mga ibang maliliit na Daphnia para rin naman fair sa ating lahat, no? Na talagang breeders lang. Ito ay aking gamit na siphon dito. Para lang talaga makuha ko lang. Nung una ay binibilang ko guys yung mga Daphnes na kukunin ko. Pero nung lagpas ng 30 na sila, hindi ko na sila nabilang na maayos. Ayan. Pero ito guys ay less than 50 pieces. Ayan. So ito yung kanilang magiging mother culture kumbaga. Dito sa ating gagawing sample or test. So, ito ay ang day 1 at ito ang paglalagay natin ng mga kumbaga starter culture ng ating mga Daphnias. Ayan. Alright. Ngayon guys, ang ating gagamitin magiging food source ng ating mga Daphnias ay ang hugas bigas. So yes guys, hugas bigas. Pwede naman kayong gumamit ng yeast, pwede ring green water, pero this time guys, just to make it easier sa ibang mga keeper, we will be using hugas bigas. A few moments later. Alright, not moments pero day 2 na guys ang ating pagtetest. And ito, sobrang napaka healthy, alive, and kicking pa rin ating mga Daphnias. And yes guys, yung mga maliliit na inyong nakikita ay anak na ng mga Daphnias natin. Alright, so ganun sila kabilis mag-breed guys, or magpadami actually. So ayan. And gaya nga nasabi ko, ang ating gagamitin ni food source ng ating mga Daphnia ay ang hugas bigas. So ito yung unang pinaghugasan ko ng bigas guys ang ating gagamitin. Konti lang, kung itong ating test natin ay 2.5 gallons, so ayan lang. Make sure lang na may part na puting ganyan, and that would be enough for them. The best part po ng hugas bigas ay hindi sila masyadong or I find it hindi siya nakakapag overfeed, no, unlike sa yeast.
So, ganyan lang siya. Ang aking gagawing or gagamiting routine po ng pagpapakain na every other day. So, ito ang ating unang pagpapakain ng ating mga Daphnia. And this is again day 2 of our test. And day 3 agad guys, ito na. I decided to take the video no ng gabi para at least hindi gaanong malakas ang glare at yan ang ating mga Daphnias. Clear na din ang ating water no after ng feeding kahapon. And ayan, dumarami na guys ang mga maliliit na gumagalaw-galaw which is mga anak ng mga Daphnias natin. Alright, so day 3 pa lang to guys. Pero napakadami na ng mga anak ng mga Daphnias natin. So, hopefully, mas dadayin pa sila the next few days. Alright, so yun no. Day 4 agad tayo guys. And earlier this morning, we had our feeding time ulit ng hugas bigas. Again guys, yun lang ating ipapakain sa duration po ng ating pagtetest ng pagpapadami ng ating Magna Daphnia. So here, malabong ang ating tubig guys and gabi ulit ako nag-take ng video to lessen yung glare natin sa ating mga videos guys. Again, pasensya na sa ganon. And here you will notice no yung ating katabing tank na kung saan this was like few days older lang ng ating mismong setup na ating ginagawang test ngayon. And you will see there a lot of Daphnias and yung mga Cyclops na galing doon sa plants natin. Alright guys, so day 5 na po ng ating test dito sa ating Magna Daphnia culture. And ayun, let me be the first daw. Pero again guys, advance Happy New Year sa ating lahat. Be safe always, okay? And of course, going back no, marami na po ang anak na aking nakikita sa ating culture dito sa 2.5 gallons. Let's go! And guys, pasensya na po. Day 6 dapat ngayon sa part na to ni video pero I forgot to take because na problema ako guys dito sa ating flower horn na binibreed no. So you will see on the previous slide kanina na failed yung ating bibreed ng ating mga flower horn. Actually, this will be the first time na kompleto ko nagawa yung pag-breed mula sa pag-repair hanggang sa pag-itlog hanggang sa pag-separate tong ating itlog guys para mag-hatch sana. Pero ito, day 7 na guys, 1 week of testing ng ating Magna Daphnia culture and you will notice na lumalaki na po ang ating mga anak ng Daphnia dito. Again guys, walang daya to. Kung ano yung mga nilagay ko noong day 1, it will be the same Daphnias na nandito ngayon sa ating tank. Possible po na may mga namatay na rin. Pero I am positive and proudly will say na talagang effective po ang pagpapakain ng hugas bigas para sa ating mga Magna Daphnias. And again, ito ay ang ibang mga tank na ginamit ko or ginawa ko for setting up for culture before. At dito na rin po tayo kumukuha ng ilan sa mga pinapakain natin sa mga isda dito sa ating barracks. Ano? So ayan yung mga yan. Kapag gabi, medyo magulo sila. And again, dito po ako kumukuha every day guys ha. Nag-harvest tayo every day just to feed itong pair ng ating discus dito na hopefully naman ay mag-breed na in the near future. So ito sila. And ito rin po ang ilan sa ating mga matatakaw na mga frontosa no, na ating pinapakain din dito sa ating barracks ng mga Magna Daphnia. So they really love Daphnias guys. And kahit itong mga ibang cichlids natin sa baba ng tank natin ay sadyang napaka lulusog at napakalakas kumain ng Magna Daphnias guys. So again, I just want to show you guys ng 1 week testing ng ating Magnias. Ito sila kapag ka nailawan talaga because they are attracted po sa light just like BBS ano. So ayan sila. At again, napakalalaki nila at soon I will also make another video po na kung saan we will try to compare yung pagdami ng Daphnias comparing the food po nila which is ito hugas bigas, we will have yeast and then the green water na sobrang napakalakas magpadami ng mga Daphnias. But yun guys, thank you again
So, invite ko na rin po kayo to check my other socials. Ito po ang ating TikTok account at ito ang ating Facebook page po. And maraming salamat ulit guys for joining me. Happy New Year sa ating lahat, Fish Fam. This is Jay from the Holy Gilmini Yard. Fish out.